Good afternoon again, balikan ko lang yung local fund. I can see former Vice Mayor, former Mayor Becky and it is a public knowledge na nung last election, isa siya or hindi siya lang tayo talaga na pinakita yung suporta sa iyo bilang sa pagtakbo ng Vice President. And now she's running under a group na kumbaga ikalaban na sinasabi nyo hindi nyo kilala na kongresista. So since nandun si Mayor Ben sa grupong yun, is it safe to say na kung pag-endorse ko kayo ng candidate locally, of course, kasama dyan si Mayor Ben at yung kasama pa yung buong partido niya at yung kalaban na sinasabi nyo hindi nyo kilala for Mayor. Thank you po. Oh, okay. Yes. Sige. Well, kung meron pa mang value words ko dito sa Zamboanga City at meron pang mga tao na nalibig, ay, nakalimutan ko sir, tama. I'm sorry. Kaya pala ako hindi na mag-endorse dahil nung last endorsement ko, anong nangyari? Sinasabi sa akin ng mga tao na budol sila. Hindi, Sarah, nabudol kami dahil sa iyo. Kung saan man ako pumunta, yun ang sinasabi sa akin. Kaya pala ako nag-desisyon na hindi ako mag-endorse. But, let me just say that nakita niyo ang track record ni Mayor Ben Climaco noong siya ay mayor. Nakita niyo ang kanyang mga accomplishments. Ngayon, mayor siya na, ngayon vice mayor ang kanyang tinatakbo. So easily, kung magagawa niya ang pagiging mayor, easily she can do the work, the duties, and the mandate of the vice mayor. Dahil nakatutok lang yan sa legislation. So, kung kaya niya ang executive, lalong-lalo na kaya niya ang legislative. Dahil one track ang trabaho ng legislator, gagawa ka ng batas. So, on that point, the voters should think about that. Her achievements, accomplishments as mayor, and her capacity na mag-vice mayor. Lagi ko sinasabi ngayon, ano bang dapat iniisip ng mga tao ngayong darating na ang eleksyon? Unang-una, pangako. Huwag na kayong maniwala sa pangako, ha? Pag sinabi ng tao, ito ang pangako ko, i-check nyo muna. Yung mga pangako ba niya noon, tinupad niya ba? Check nyo. Ano ba yung mga pangako niya noon? Natupad ba yon? So, dapat ba namin paniwalaan yung pangako niya ngayong eleksyon na ito? Pangalawa, huwag magpadala sa vote buying. Ang vote buying ngayon, legal na, hindi na illegal. AKAP, AIX, MAIP, tupad, at kung ano-ano pang tinatawag na ayuda. Nagiging legal ang vote buying. Bakit nagiging legal ang vote buying? Dahil kontrolado siya ng mga politiko ngayon. At meron silang kota-kota sa pamimigay ng ayuda. So yan yung sinasabi ko, yan yung proof ko na nagiging legal na ang vote buying na tinatago sa pangalang ayuda. At pangatlo, hindi dahil gikan yan sa pamilya ng mga politiko tulad ko, hindi dahil galing yan sa may tatay yan na mayor, may kapatid yan na governor, may anak yan na congressman, hindi dahil galing yan sa political dynasty ay ibig sabihin magaling ng kalibre niyan. Huwag ninyong iboto ang isang tao dahil lang sa nakaapelido niya ang gusto nyong kandidato. So yan ang paalala ko ngayong darating na eleksyon. Check promises. Tanggapin ang ayuda kasi pera ng bayan yan, pero huwag magpadala sa vote buying. Pangatlo, huwag bumoto dahil kaapelido o dahil nasa political na pamilya
yung kandidato. Bumoto kasi chinek niyo yung mga promises niya at chinek niyo yung kakayahan niya. Tulad ng sinabi ko ngayon, nakita natin ang 9 years ni Mayor Ben, ibig sabihin, alam natin na kakayanin niya ang pagiging vice mayor. Going up from Sir Bonds ng Sumbol Grammar pala po. He's asking for a reaction based on DBM COA joint circular. OVP and PEPET violated a rule on confidential funds that will allow security officers to handle them instead of special dispersing officers. Reaction po. No, I will not comment on the assessment of the person asking the question. Ano pangalan niya? Bonds ng Sumbol Grammar. Oo. I will not answer a question na si Bonds Magsupol ang nagsabi na there is a violation of the JMC. I will only answer kung nagsabi ang COA if there is a violation of the JMC. Hindi COA si Bonds Magrapol, hindi siya COA. So hindi siya dapat ang nagsasabi na merong violation ng JMC. Na sinasabi ko din, hindi ang congressman ang nagsasabi na merong violation ang Office of the Vice President sa confidential funds. COA lang na trabaho yan. Alright, thank you so much everyone for answering our press. Maraming salamat. Magandang hapon.